So, congruent, meaning same size, so same shape. Tapos yung may mga line na ganito, yun yung symbol ng congruent. Pag may ganyan, ibig sabihin, same lang sila, same size. Ang tawag sa mga symbol na ito is tick mark. Kunyari sa mga shape, kung meron silang same na mark, is ng tick mark, same size lang sila. Kung meron sa squared, ito, same size, same shape. Yung one side nila is same lang. Congruent. Unang practice natin ng segment addition. So, meron tayo ditong given na AB is equal to 5, BC is 7. So, hanapin lang natin sa AC. So, alam natin na yung AB, yung distance hanggang sa B, is 5. And BC, o yung distance sa B hanggang C, is 7. So, hanapin natin yung AC. So, A and C. So, pag-a-add lang natin sila is or para makikita natin mismo yung AB plus BC is equal to AC. So, substitute lang natin. AB is 5. BC is 7. Is equal to AC. So, 5 plus 7 is 12. So, AC is 12. So, this time naman, ang hinahanap natin is yung X. Bigyan na tayo ng clue sa problem. May A, B, C daw. Yung B yung sa gitna. And meron ng value lahat. Tsaka alam na natin kung gano'ng kahaba yung line. 18 daw. A hanggang C is 18. So, sabi, yung A natin, AB natin is AB hanggang B. Haba na to is 2x plus 3. Ganyan daw yung haba na yun. Sa B naman, B hanggang C, yung haba daw nito is x plus 5. Tapos yung haba ng overall, A hanggang C is 18. So, hinahanap pa rin natin yung x. Kung ano yung x value na to. So, alam naman natin na yung AB plus BC is equal to AC. Pag pinagsama natin yung AB and BC equal to AC, yung mismong haba. So, substitute natin yung lahat ng value. Yung AB natin is 2x plus 3 plus, yung BC natin is x plus 15 equal to AC. Yung AC natin is 18. So, para mahanap natin yung x, isolate natin si x. Tapos, x lang yung matitira sa one side. So, tanggalin muna natin yung mga like terms. So, ito, walang x to. Walang x. Kailangan ilipat natin sa walang x. So, minus 3, both side. Minus 5, both side. So, minus 3, minus 5 sa kabila. So, 0, 0. 3 plus 5 is 8. 8 minus 18 is 10. So, yung side na to, 10 na lang. So, matitira na lang dito, 2x and x. So, pag pinag-add natin 3x, may natitira pa number. Kaya naka-multiply dito. So, di-divide natin both side by 3 para matanggal natin si 3. So, final answer natin, x is equal to 10 over 3. Yan yung value ni x. Dito, mukhang this time, tatlong value yung pinapahanap sa atin. Pinapahanap si x, pinapahanap yung haba ng QR and RQ. So, meron daw na line segment, PQ, point R is between P and Q. So yung PQ daw, P, meron daw R sa gitna ng PQ. So, point Q. Yan, yung PR, yung value ng PR is 3x minus 2. P hanggang R. Ang value naman ng R hanggang Q is x plus 8. Yung overall na haba, yung P and Q,
P hanggang Q is 28. 26 pala, sorry. So, ang hinanap muna natin is X. So, alam na natin na yung PR plus RQ is equal to PQ. Substitute value, PR is 3x minus 2 plus RQ, ito, x plus 8 is equal to PQ is 26. So, combine like terms, wala tong x, wala tong x, lipat natin dito. Para mawala to dito, plus 2. Para maging 0, so mag-plus dito sa kabila, both side. Minus 8, both side. Maging 0 na lang. So, 2 minus 8, that'll be 6 minus 26 is equal to 20 na lang yung side na to. So, yung may mga x's naman, 3x tsaka x lang. So, 4 na x na sila. 4x. Ngayon, kailangan tanggalin natin itong 4 para malaman natin yung value ng x. So, divided by 4 both side. Cancel. Maging 1. 20 divided by 4 is 5. So, x is equal to 5. So, alam na natin yung isang value. X is equal to 5. Next value naman, unahin natin ito. Ang next na hinanap natin is yung PR. So, yung PR, mahanapin natin yung value ng PR. So, PR is equal to 3. Yung x, alam natin yung value ng x, 5 na. Minus 2. So, 3x minus 2. 3 times 5, 15 minus 2. That'll be, 13. So, PR is 13. PR 13. X. Ang next na hinanap natin is RQ. So, yung RQ is equal to x plus 8. Alam natin x is 5. So, 5 plus 8 will be equal to 13. So, RQ 13. Yun yung tatlong sagot. So, this time, pinapahanap tayo ng non-coplanar, dalawang opposite ray, tsaka yung coplanar ng x and y. So, makikita natin itong line na to. Ito yung line intersect. So, unahin muna natin yung coplanar. Kung ano yung laman ng isang plane. So, yung red o yung x, yung patayo. Ano yung laman ng plane x? So, ito nga yung intersection nila. So, A is part siya. Teka lang. Gamitin natin yung red. So, A, part siya ng plane X. Yung C, sa gitna siya. Part siya ng plane X. B, part siya. F. So, you can see, meron pa sa taas dito yung E. And I and J. Mga hindi yung non-coplanar niya is itong D, G, and H. So, non-coplanar niya is H, D, kasi sa y-plane, G, ngayon mag-move on tayo sa plane Y. Ano lang ba yung laman ng plane Y? Meron tayong D. Ay, magsulat. D, G,
A. Yung A is yung nga yung silang dalawang plane yung tumatama. So, part pa rin siya ng Y plane. C. Nasa gitna. D. Ayun. Ngayon, yung non-coplanar niya is yung hindi tumatama sa Y plane. So, yung Y plane natin. Yung I and J, hindi tumatama sa Y plane. Yung E, sa taas siya, hindi rin siya tumatama. Yung F. Tsaka yung H. O, doon naman tayo sa opposite ray. So, yung C yung titignan natin kasi siya lang yung possible magkaroon ng opposite ray. Sa pa-slant na ganyan, ang opposite ray niya is AC and CB. So, AC ay, ito lang. Unahin ko yung C kasi pa-ray natin siya susulat. CA arrow and CB arrow. So, yung pangalawa naman, pwedeng pa ganun. So, C papuntang D arrow and C papuntang G arrow. Actually, meron pang patayo. So, bonus, C papuntang E plus arrow and C papuntang F plus arrow. Tarang! Dito naman, pinapahanap tayo ng coplanar, non-coplanar, tsaka dalawang opposite ray. Mag-start muna tayo sa coplanar. Sabihin, sa isang plane. So, sa plane X, kuha na lang yung sa loob ng plane na X. So, sa loob ng X, dito ito yung, dito tumatama yung, so, ang topic natin ngayon is frequency distribution table. Ang tawag sa unang chart, unang na to is class interval, tally, frequency, midpoint, class interval, boundary, yung more than and less than something. Nakalimutan ko yung tawag dito. So, sa madalas na question, merong raw data, ibigay yung raw data sa'yo, tsaka yung class size. Tapos, uunahin mo muna sa class interval. So, hahanapin mo muna yung pinakamababang raw data. Ano yung pinakamababa dyan? Tingnan natin. So, 42 lang nakikita ko mababa. 37, mababa itong 37. 45, 50, 35, mababa to. 35. 35. So, ang pinakamababa natin is lowest value is 35. Tapos yung highest value natin, ano yung pinakamataas na value dyan? So, 72 sa taas. Ito yung pinakamataas, 72. Sa baba, wala nang matataas sa 72, no? 72 lang. So, ang highest value natin is 72. So, mag-i-start tayo sa lowest value natin is 35. 35. Papunta sa, ang class size natin 10. Ang pagbilang niyan, sisimulan mo sa lowest value yung bilang. Sugdalin konti. So, suppose nagbayad ako ng tubig. Ngayon, lalagay natin is yung lowest value natin. So, 35. Tapos yung bilang sa class size, simula sa unang number, sa lowest value. So, kunyari, 35, di ba? Imbis na bibilangin mo 36, 37,
Mag-start ka sa 35. Automatic 1 na yung agad yung bilang mo sa 35. So, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44. Ganun lang siya. Tapos, yung sunod naman nun, yung 45 na yung kasunod. So, 45. Oh, minsan nawawala ng tinta. 45. Oh, dahil kasama yun na yung 45 sa bilang, minus 1 mo na lang itong 10. So, plus 9. 45 plus 9 is equal to 54. 54. Ito, 55 na to. Oh, plus 9 ulit. So, 64. 64. 65. Plus 9, 74. 75 na dito. Up. Highest value natin is 42. So, hanggang dito lang. Di na natin tuloy. Gagawin mo itong class interval hanggang maabot mo yung highest value. Yung 42. Ngayon, magtatali na tayo. So, simula sa 35 hanggang 44, pagka sa loob yung number dyan, isang guhit dito sa isang tali natin. Ganun siya. So, one guhit, one value. So, mag-start tayo sa unang number. So, 42. Saan po pwesto yung 42? Ang 42 sa loob ng 35 at 44. So, one guhit dito. 55. Ang 55 na pa sa loob nito. Lagyan natin ng mga boundary para hindi nakakalito. Sorry, ang hirap usulat pag nakatayo yung sinusulat mo. Ayun. O ngayon, saan tayo? Sa 55. 63, 63. 63 na pa sa loob ng 64. So, dito yan. 37 na pa sa loob yan dito. 45. Nandito yung 45. 50. Nandito yung 50. 57. Nandito ang 57. 67. Nandito yung 67. 72. Nandito rin. 48. Nandito yung 48. 60. Yung 60 andito. 53. 53. Ito. Apa na to? 58. 5 na to. 58. 47. 49. Dito rin siya. 66. Sa baba. 35. Taas. 39. So, yung 39 dito. 70. Pasok ang 70 dito. 52. 52. Dito yung 52. Yun. Kasi pwede natin ilipat yung value sa frequency. So, meron ditong 4. Meron ditong 7. Meron ditong 5. Meron ditong 4. Nasagot na natin yung frequency. Ngayon yung midpoint naman. Yung midpoint, ano yung sa gitna ng dalawang value na to? Para makuha yung midpoint, so, i-add mo lang yung dalawa, yung highest to lowest. I-add mo lang sila. Tapos, i-divide mo sa 2. So, 4 plus 5 is 9. 4 plus 3 is 7. So, 4, tama, 7. 4 times 7. Divided by 2. Kalahati ng 9, 4.5.
So, 4.5. Kalahati ng 7, 3.5. 3.5. So, 39.5. Ito na yung midpoint. 39.5. Ngayon, para hindi natin sila gawin sa lahat ng bagay na to, i-minus natin itong 39.5 sa lowest value. So, 35. So, tagal din 3. 9 minus 5 is 4. So, 4.5. So, gagawin natin, add natin ng 4.5 lahat ng lowest value para makuha yung midpoint. Ito yung shortcut. Tanggalin na natin ito. Shortcut ko lang to. Pero ganun gagawin mo. Ipag-add mo, tapos divided by 2. So, 4.5 plus 45. So, magiging siyang 49.5. 49.5 4.5 plus 55, magiging siyang 59.5. 59.5. 65 plus 45, 4.5, 69.5. 69.5. Nasagot na natin yung frequency. Sa class A, interval boundary naman, dito naman, hahatiin mo yung 1 nito, hahatiin mo sa 1. Tapos yung 4.4, lalagyan mo ng 0.5. Ganun lang siya. So, yari, 3.335 to. So, yung 5, yung 1 ng 5, magiging 0.5. So, magiging siya 34.5. So, 34. Slash, kulang pala space dito. Maya ako na lang gawin ito mga to. Unahin ko muna yung class boundary. So, 35 naging 34. Kasi yung piso naging 0.5. Tapos yung highest value naman, magiging siyang 44.5. So, 44.5. Next. 45 magiging 44. 44.5. Tapos ito naman magiging 54.5. Nakikita mo niyo yung pattern. Ito similar dito. Similar. So, ganun din yung mangyayari dito sa sunod-sunod. So, gawin muna natin ng 0.5 lahat ng sunod-sunod. So, ito 54.5. 64.5. So, automatic ito 64.5 dito. Kasi 64, dagdag mo lang ng 0.5 yun. 74.5. Taran! Tama yung 5 natin. Magdala tayo sa highest and lowest something. Nalimutan ko yung tawag dito. Ito naman, bibilangin mo yung frequency pababa. Pababa yung bilang mo. Kunyari, yung mag-start ka sa 4, plus 7, plus 5, plus 4. Ganun lang siya. Tapos sa kabila naman baligtad. Simula sa 4, pataas ng pataas. Okay. So, start na tayo. 4, mauna yung 4 dito. Plus 7. 7 plus 4, 11. So, 11. Plus 5, 16. Plus 4, 20. Kabaligtad naman dito. 4 plus 5 is 9. Plus 7 is 16. Plus 4 is 20.
para nakuha na natin. Yun ang mag-frequency distribution table. Ngayon naman, paano pag gagamitin natin ito sa paggawa ng chart sa tawag doon, polygon tsaka histogram. Gagawin ko na yung combination para mas madali. So, may araw na pataas. May araw na pahiga. Itong pataas, palagi itong frequency. Ito yung value niyan. Pero mag-start na tayo sa 5. Dahil ano lang naman siya, di ba? Hanggang mabababa na yung value. Sabihin natin, tigto 2. 2, 4, 6, 8. Tapos, yung dito naman, ito naman yung CB. Tsaka yung midpoint. Yung CB, unahin muna natin yung CB. Yung CB, pa-box. Yung, hindi mo pala nakikita. Yun. Yung CB, pa-box. Yung X is dot, tsaka line. Unahin muna natin yung CB. So, yung unang CB natin, CIB, 34.5. So, alay na dito, 34.5. Next is 44.5. Next is 54.5. And finally, 64.5. Tapos yung midpoint sa gitna. Sa gitna yun palagi. So, yung gitna, midpoint natin is 39.5. Sa gitna nito, dito, 39.5. 49.5. Gitna dito, 59.5. Gitna dito, 69.5. So, yung final line na CB, 74.5. So, unahin muna natin yung correlation ng CB tsaka frequency. 34.5. Ito, 34.5. Ang frequency niya is 4. So, automatic. Dito yun. So, bandang 4. Kuhitan ko na. Tapos, itong 44.5, ito, nakatapat niya is 7. So, banda dito. So, taas lang ng 6 ng konti. Connect na natin yan dito. Next naman, 54.5. 54.5, ang frequency niya isa 5 lang. Bandang taas ng 4. So, bandang dito. Gawin na natin ito. Buuin na natin ito. Next is yung 64.5. Nakatapat na frequency niya is 4. So, ito, nakatapat mismo sa saktong 4. Connect na natin yan dito. Ay, dapat nakadikit siya dito sa ba ginagawa ko? 34.5 dito nakastop. 44.5 nakatapat sa 7. Tama. 54.5 nakatapat to tapos sa 5. Ito, 5. 64
Yung 64.5 nakatapat-tapat sa 4. Dito yung 4. Tama lang. Tapos ito namang, ayan, tapos na. 64.5. Midpoint naman tayo tapos na tayo sa histogram. Sa polygon naman. Polygon. Sorry, spelling dyslexic. Yung mga midpoint naman. So, 39.5. Nakatapat to. 39. Pareho lang. Ito, tsaka to, pareho lang ng tapat. So, banda dito sa gitna. May red marker ko na lang yung polygon. Yung itong sa gitna, 49.5, 49.5, 7. Same height lang nito. So, 59.5 yung midpoint niya. 5. Gitna, 69.5, 4. Tapos, yun. Connect lang natin yung line. 2. Ganyan lang. Meron na tayong histogram and polygon. Tsaka frequency distribution table.